Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1071 hanggang 1090. Kabanata 1071. Humakbang ang 7 o 8 general at sunod-sunod na binati si James. Bahagyang tumanggo si James bilang tugon sa kanila. Sa ilalim ng gabay ng ilang general, pumasok si James sa base ng Red Flame Army. Pagpasok pa lang niya, nakita niya ang hindi mabilang na mga sundalo na nagsasanay. Mabilis silang huminto at sumaludo nang makitang papalapit si James. Marahang iwinagayway ni James ang kanyang kamay. Nakangiting naglakad si Nathaniel. Emperor, inihanda ko ang detalyadong impormasyon tungkol sa Red Flame Army sa magdamag at inilagay ang mga dokumento sa iyong opisina. Maaari kang magtungo at tingnan ang mga ito upang maunawaan ang sitwasyon ng hukbo kung kailan mo gusto. Isinama ko ang lahat, kasama ang numero, ng mga sundalo, taunang paggasta sa militar, katayuan ng kagamitan, at ang bilang ng mga sundalo na sinusubaybayan mula sa iba't ibang rehiyon ng militar taon-taon. Tumanggo si James at sinabing, "All right, good job. By the way, prepare a name list for me of all the personnel in the Red Flame that are above Deputy Commander rank in detail." Walang problema, tumanggo si Nathaniel. Gayon din. Magpadala ng mensahe na magdaraos ako ng succession ceremony dito sa loob ng 3 araw. Imbitahan ang lahat ng makapangyarihang tao sa kapital para sa akin, kabilang ang mga mula sa politika, militar, at negosyong bilog. Naiintindihan. Kukumpletuhin ko ang gawain ng walang kabiguan. Hindi nagaksaya ng oras si James at dumiretso sa isang office building sa di kalayuan kung saan naroon ang opisina ng Emperor. Sa hindi inaasahang pagkakataon, malayo sa karangyan ang opisina at napakalinaw na may lounge area at computer lamang. Sinundan siya ng mga general. Kinawayan siya ni James at sinabing, "Tama na, ayos ni ELF Sake, Centimo Sigma M na dismiss na kayong lahat. Bumalik sa ginagawa ang anumang kailangan mong gawin. Mananatili akong mag-isa dito sandali." Pagkatapos magsalita, sinara ni James ang pinto. Ang mga general sa labas ng pinto ay nagpalitan ng nag-aalalang tingin sa isa't isa. Nag-aalalang tanong ng isa sa mga general, "General Carlson, sa palagay mo ba ay target tayo ng bagong commander na ito pagkatapos niyang maupo sa pwesto?" Dati siyang nagalit sa dating emperador at pinugutan pa siya ng ulo. Dagdag pa rito, na-promote kami ng nakaraang emperador. Panipi. Kalmadong sagot ni Nathaniel, "Walang dapat ipag-alala kung wala kang ginawang mali. Kahit na gusto niya tayong paalisin, kailangan niya ng magandang dahilan. Sa kabila ng pagiging commander, hindi magiging madali para sa kanya na makaalis ng isang general ng napakadali. Kakailanganin niyang dumaan sa konseho ng militar at hukuman." Pagkatapos, tumingin siya sa iba pang mga general at binalaan sila, "Bilasan mo at panasan ang iyong mga asterisk S's. At huwag kang mahuli." Pagkatapos niyang magsalita ay umalis na siya. Sa opisina, kinuha ni James ang mga materyales na inihanda ni Nathaniel para sa kanya at binasa ang mga ito. Ang impormasyon ay hindi kapani-paniwalang detalyado, at ang pangkalahatang sitwasyon ng Red Flame Army ay maliwanag sa isang sulyap. Mabilis na naunawaan ni James ang sitwasyon ng Red Flame Army matapos itong pagdaanan. Maya-maya, may kumatok sa pinto. "Pumasok ka na." Pumasok si Nathaniel sa opisina at nakita si James na nakaupo sa isang upuan na naka-cross-leg, malalim ang iniisip habang naninigarilyo. Nakangiti siyang naglakad at sinabing, "Emperor, ang listahan na hiniling mo." Itinuro ni James ang mesa at sinabing, "Iwan mo dyan." "Sige." Lumapit si Nathaniel at inilagay ang mga dokumento sa mesa. Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay. "Pwede ka nang umalis." "Naiintindihan." Tumalikod si Nathaniel at umalis. Kinuha ni James ang inihandang listahan sa mesa at sinimulang tingnan ang impormasyon tungkol sa mga tauhan na mas mataas sa ranggo ng Deputy Commander sa Red Flame Army. Matapos basahin ito, napaisip siya. Itinaguyod ng Emperor ang karamihan sa mga taong ito,
At dapat silang maging masugid na mga loyalista sa kanya. Ang ilan ay maaaring inilagay sa hukbo ni Mr. Gabriel. Nagsimulang mag-isip si James kung paano niya masisiyasat ang mga taong ito. Ang mga opisyal na channel na magagamit niya ngayon ay ang Red Flame Army at ang Intelligence Network ng King. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1072. Tiyak na hindi niya magagamit ang Red Flame Army para mag-imbestiga o humingi ng tulong sa hari dahil ayaw niyang malaman niya ang tungkol sa kanyang mga sumusunod na plano. Sa kabilang banda, may ilang hindi opisyal na channel na maaari niyang gamitin, kabilang ang Intelligence Network ni Jay, ang Dark Castle, ang God King Palace, at ang Dragon Palace. Hindi dapat gamitin ang Intelligence Network ng Red Flame Army para mag-imbestiga. Sa kasamaang palad, ang intelligent network ni Jay ay hindi nakapasok sa capital. Samantala, ang Dragon Palace ay naitatag lamang kamakailan, at sila ay pangunahing nakabase sa ibang bansa. Ang dalawa lamang na maaasahan niya ay ang Dark Castle at God King Palace. Kung ikukumpara sa God King Palace, mas nagkaroon ng tiwala si James sa Dark Castle. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Blake. Mabilis na nagkonekta ang tawag, at ang paos na boses ni Blake ay tumunog mula sa telepono. James, ilang araw na lang. Paano ako makakakuha ng resulta ng ganoon kabilis? Bigyan mo pa ako ng ilang araw. Mahinahong sagot ni James, hindi ako tumatawag para magtanong tungkol sa mga pasilidad ng pananaliksik. Mayroon akong listahan ng mahahalagang tauhan sa Red Flame Army. Kailangan kong gamitin mo ang Underground Intelligence Network ng Dark Castle para suriin sila para sa akin. Kailangan ko lahat ng tungkol sa kanila, kabilang ang impormasyon tungkol sa kanilang mga ninuno. Iyon ay mas madali, ngumiti si Blake at sinabing, ako ay isang assassin at ang pag-iimbestiga sa mga tao ang aking kakayahan. Gumagawa ako ng mga detalyadong pagsisiyasat sa aking mga target tuwing makakatanggap ako ng mga misyon. Bibigyan kita ng resulta sa loob ng 3 araw. Tumango si James at sinabing, Ma'am, I'll send the list to you in a bit. Pansinin mo at tingnan mo kung matatanggap mo. Pagkatapos magsalita ay ibinaba ni James ang telepono. Pagkatapos, tinunan niya ng litrato ang listahan at ipinadala kay Blake. Pagka-send nito ay agad niyang binura ang mensahe. Sumunod, naglakad-lakad si James sa base ng Red Flame Army at umalis. Sa panahong ito, isang balita ang kumakalat sa buong kabisera. Pagkalipas ng 3 araw, ang bagong hinirang na emperador ay magdaraos ng isang succession ceremony sa base ng Red Flame Army. Narinig ko na maraming tao ang naimbitahan, kabilang ang lahat ng mga bigwig mula sa militar at pampulitikang bilog. Maging ang hari ay dadalo. Siya ay kamangha-mangha. Siya ay nagsisilbi bilang 2 commander ng sabay-sabay. Higit pa rito, siya ang Dragon King ng Southern Plains at may higit sa 100 lungsod na ibinigay ng mga kaaway na bansa bilang kabayaran sa ating bansa. Narinig ko na ang mga tagalabas ay pinapayagan din na dumalo. Gayunpaman, ang mga dadalo ay dapat magkaroon ng isang pivotal figure sa mundo ng negosyo. Hindi mabilang na balita ang kumalat, at tinalakay ng buong lungsod ang paghirang ni James bilang emperador at ang seremonya ng paghalili niya. Samantala, isang binata ang sumugod kay Lex sa villa ng mga kalahan sa Kensington at sumigaw, Lolo! May nangyari. May malaking nangyari. Nakaupo si Lex sa sofa at nagbabasa ng kanyang dyaryo nang marinig niyang may sumigaw para sa kanya. Ang kanyang mukha ay nagdilim habang inilapag ang dyaryo, na malamig na sinabing, nasaan ang iyong ugali? Wala ka bang pakialam sa ating mga alituntunin sa bahay? Panipi. Lolo, hindi mo ba nabasa ang balita? Inanunsyo ng balita sa umaga na ibinoto ng parlamento si James bilang bagong commander ng Red Flame Army. Nakompleto na ang opisyal na liham ng appointment. Matapos itong mailabas, kinumpirma ng isang press conference na si James ay palaging commander ng Black Dragon Army at kahit na ang Dragon King. Siya talaga ang may huling say sa Southern Plains. Gayun din, 3 araw mula ngayon, gaganapin ni James ang kanyang succession ceremony sa Red Flame Army base sa capital. Hingal na hingal si Tommy sa pagtakbo ngunit nagawa pa rin niyang ilabas ang lahat sa isang hininga. Ano? Totoo ba ito? Napatayo bigla si Lex, kitang-kita sa mukha niya ang kulubat na pagkagulat. Of course, it's true. Kumalat na ang balita sa buong bansa. It's the main topic of discussion online right now.
Namula ang mukha ni Tommy dahil sa excitement. Ang Dragon King ng Southern Plains, ang commander ng Red Flame Army. Ang mga pamagat ay hindi kapani-paniwala. Hindi kalabisan na sabihin na siya ang pinakamakapangyarihang tao sa Sol. Inunahan ni Howard ang kanilang pag-uusap habang pababa ng hagdan at nanginginig ng hindi mapigilan habang nagtanong, Tommy, totoo ba ang sinabi mo? Talaga, Dad. Maaari kang maghanap sa internet para sa mga balita sa umaga. Sinabi ko sa iyo na si James ay naglalagay ng isang palabas noong huling pagkakataon noong siya ay nabawasan. Ang layunin ay upang pabayaan ang bantay ng emperador. Si James ay nag-iimbestiga sa emperador ng palihim. Siya ang pinakamagaling. Pinugutan pa niya ng ulo ang commander ng Red Flame Army. Tuwang-tuwang sabi ni Tommy. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1073. Nagulat ang mga kalahan sa balitang ibinahagi ni Tommy. Sabay-sabay na kinuha ni Lex at Howard ang kanilang mga telepono at naghanap ng balita. Nalaglag ang kanilang mga panga habang pinapanood ang balita sa umaga. Bilisan mo. Tawagan mo at ipunan mo ang buong pamilya. I need to hold a family meeting, agad na utos ni Lex. Mabilis na tumungo si Howard upang gawin ang sinabi. Wala pang kalahating oras, lahat ng miyembro ng pamilya ay nagtipon sa villa ng mga kalahan. Nandoon ang mga pamilya nina Howard, John, at Benjamin. Dad, anong nangyari? Napaupo si Gladys na makapal ang makeup at nakasuot ng branded na damit. Nag-imbita na ako ng iba pang mga babae na maglaro ng poker ng magkasama. Mula sa pagsikat ni Thea, ang katayuan ni Gladys sa Callaghans ay patuloy na lumalaki. Bumuti rin ang kalagayan ni Benjamin. Dati, hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na magsabi ng kahit ano sa mga meeting ng pamilya, pero sa pagkakataong ito, nagtanong siya, Dad, may nangyari ba para tawagan mo lahat dito? Excited na tanong ni Lex, Benjamin, Gladys. Kasama pa ba ni Thea si James? Umiling si Gladys at sinabing, hindi ko alam. Madalang na umuwi si Thea sa mga araw na ito, at hindi ko rin alam kung ano ang ginagawa niya. Hindi rin nagpapakita si James. Siguro sa wakas ay naisip na ni Thea ang mga bagay-bagay, at sila'y separated. The current James isn't worthy of Thea. Ang mga kalahan ay hindi nakapanood ng balita at hindi nila alam kung ano ang nangyari sa kabisera. Nagulat si Tommy sa sinabi niya at napasigaw, hindi pwede. Tapos na tayo kung hindi niya kasama si James. Tapos na ang lahat, nawalan ng pagkakataon ang mga kalahan na umunlad. Ha? Nagulat si Gladys at naguguluhan na tumingin kay Tommy. Maging si David ay natarante sa inaasal ni Tommy at nagtanong, ano ang sinasabi mo, Tommy? Ano ang ibig mong sabihin na nawalan tayo ng pagkakataong umunlad? Paliwanag ni Tommy, si James ay palaging commander ng Black Dragon Army. Bukod dito, siya rin ang Dragon King. Ang Dragon King, naiintindihan mo ba? Siya ang unang taong binigyan ng titulo ng isang hari mula nang itatag ang Sol. Siya ang naghahari sa Dragonville sa Southern Plains. Ng Red Flame Army, ang pinuno ng 5 commander. F*6. Napatayo bigla si David at gulat na tinitigan si Tommy. Are you for real? Ganoon ba siya kagaling? Paano magiging peke? Na-broadcast sa morning news. Nanlulumong napaupo si Tommy. Ang iba sa mga kalahan ay nabigla. Paano naging napakalakas ni James? Siya ang Dragon King at ang commander ng Black Dragon Army at Red Flame Army. Siya ay nagsilbi bilang commander ng 2 hukbo. Mabilis na inilabas ng mga miyembro ng kalahan ang kanilang mga telepono at naghanap ng mga kaugnay na balita. Kumunot ang noo ni Lex at nagtanong, where's Thea? Call her and ask about her relationship with James. I told you to treat James better, but you guys wouldn't listen. Nanghihinayang sinabi ni Gladys, paano ko malalaman? Na-demote siya, kaya naisip ko na isa na siyang commoner at hindi karapat-dapat kay Thea. Kung sinabi niya iyon kanina, siguradong. Enough nonsense, call her quick. Pinutol ni Lexi Gladys na bakas sa mukha niya ang dissatisfaction. Okay, I'll call her right now. Agad na tinawagan ni Gladys si Thea. Maya-maya ay nagkonekta ang tawag. Ma, anong problema? May nangyari ba sa Kensington? Nasaan ka Thea? Nasa capital ako. Ay si James ba ang Dragon King at kamakailan lang ba siya ay hinirang bilang emperador?
Nanginginig na mga ngipin na tanong ni Gladys. Kung totoo iyon, ang kanyang katayuan ay magiging higit sa Katanji Tangi. Ang pagiging hari ng dragon at ang emperador ay gagawin siyang pinakamakapangyarihang tao sa Sol. Ma'am, hindi ito itinanggi ni Thea dahil na-i-broadcast na ito, at hindi nakakagulat na nalaman ito ng mga kalahan. Yeah, it's true. Kasalukuyan akong nanunuluyan sa Emperor's Mansion sa capital, sagot ni Thea. Naka-loudspeaker ang tawag ni Gladys. Nang marinig ito, ang mga kalahan ay nasa buwan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1074. Agad na tumayo si Lex at tuwang-tuwang ibinalita. Ibinabalita ko na ibebenta ng mga kalahan ang lahat ng aming mga ari-arian sa Kensington at papasok sa kabisera. Mula sa sandaling ito, ang mga kalahan ay opisyal ng isang mayaman at makapangyarihang pamilya sa mundong ito. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Tuwang-tuwang nagpalakpakan ang mga kalahan at sumigaw ng kanilang mga papuri. Sa Emperor's Mansion sa capital, narinig ni Thea ang boses ni Lex sa pamamagitan ng telepono at sumimangot. Lolo, anong ginagawa mo? Naging maayos naman kami sa Kensington. Bakit mo gustong pumunta sa capital? Delikadong lugar ang capital. Please don't come. Ang mga kalahan ay sa wakas ay nagugat sa Kensington pagkatapos ng pagbuo ng ilang dekada. Ayaw ni Thea na dalhin ni Lex ang buong pamilya sa capital. Kahit na ang kabisera ay ang Imperial City, ang Kensington ay hindi rin masama. Ang Kensington ay nagkaroon ng transgenerational new city, at isang bagong lungsod ang itinatayo sa mga suburb. Ito ay malapit ng maging isang internasyonal na lungsod. Bukod dito, ang mga kalahan ay umuunlad ng maayos sa panahong ito. Bagamat pinipigilan sila ng Centennial Corporation, nagawa nilang magpatuloy sa paglaki kasama ang masaya bilang kanilang gulugad. Pagkarinig sa mga salita ni Thea, mabilis na sinabi ni Lex, Thea, ano ang silbi ng pag-akyat sa tuktok sa Kensington? Mas mabuti sa kabisera kung saan nagtipon ang mga mayayaman. Napagdesisyonan ko na napupunta tayo sa kabisera upang umunlad. Huwag mo nang isipin yun. Mabilis na itinanggi ni Thea ang kanyang ideya. Lolo, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Ang sitwasyon sa kabisera ay delikado, at ang mga relasyon sa pagitan ng mga pangunahing puwersa ay hindi kapani-paniwalang komplikado. Bagamat si James ang commander, marami siyang kaaway. Manatiling komportable sa Kensington. Kung darating ka ang capital at may mangyayari, wala akong magagawa. Ito, nagsimulang mag-alinlangan si Lex. Pangarap niyang umunlad ang mga kalahan sa isang mayamang pamilya. Bagamat ang mga kalahan ay maituturing na isang mayamang pamilya ngayon, ayaw niyang palampasin ang pagkakataong maabot ang mas mataas na antas. Hinikayat muli siya ni Thea, Lolo, makinig ka sa akin ngayon. Masyadong magulo ang kabisera, at siguradong wala kang makukuhang benepisyo sa pagpunta dito. Oh okay, I'll take your advice, nakompromiso si Lex. Then, he asked, by the way, what's the situation with James? Nag-asawa na ba kayo? Napabuntong hininga ang mga kalahan at nakinig ng mabuti sa sagot ni Thea. Malungkot na sagot ni Thea, hindi pa. Napakaraming babae ang nakapaligid kay James, lahat ay magagaling. Wala man lang akong pakinabang. Gayunpaman, magsisikap akong makuha ang puso ni James sa lalong madaling panahon. Kumunat ang noo ni Lex nang malaman na hindi pa nag-aasawang muli si Thea kay James. Saglit siyang nag-isip at nagtanong, maaari ko bang ipahayag sa publiko na si James ay aking apo at gamitin ang pagkakataong ito upang magdaos ng isang piging, na iniimbitahan ang lahat ng mga big shot sa kabisera. Gusto kong muling sumikat ang ating pamilya. Ano? Nag-alinlangan si Thea. Kagagaling lang ni James sa pwesto, at totoo ang kanilang relasyon. Alam ni Thea na mahal ng mga kalahan ang vanity at ayaw nilang palampasin ang pagkakataong magpakitang gilas. Dagdag pa, hindi ito naging malaking bagay. Gayunpaman, nag-aalala siyang baka magalit si James at sisihin siya kapag nalaman niya ito. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sumagot siya, gawin mo ang gusto mo. Magpapanggap akong hindi ko alam ang bagay na ito. At saka, huwag mong sasabihin sa iba na alam ko ang tungkol dito. Kung magagalit si James, ito magiging mahirap. Pangako hindi ko sasabihin. Bigla silang pinutol ni Gladys at sinabing, Thea, kailangan mong magsumikap.
Kailangan mong gumamit ng mga pakulo para itali ang isang lalaki, lalo na ang isang may malaking kapangyarihan tulad ni James. Huwag masyadong makialam sa kanyang mga bagay. Basta pwede kang magpakasal ulit, dapat pumikit ka na lang sa ibang mga bagay. Dagdag pa ni David sa usapan, tama. Sinong lalaki ang hindi nanloloko? Ang tuktok ng hierarchy ni Saul. Thea, kailangan mo siyang lapitan hanggat maaari ang kinabukasan ng mga kalahan ay nakasalalay sa kanya. Natigilan si Thea sa sinabi nila. Okay, I'm busy. I'm hung up. Beep, beep, beep. Tumingin si Lex sa mga miyembro ng kalahan at agad na umorder. Simulan ang pagpapadala ng mga imbitasyon. Makalipas ang 3 araw, si James ay magtatagumpay bilang emperador. Magdaraos din ng grand banquet ang mga kalahan. Gusto kong ipahayag na ang aking apo ay si James. Siya ang Dragon King, ang commander ng Black Dragon Army, at ang Emperor. Siya ang pinakamakapangyarihang tao sa Saul. Mula ngayon, ang mga kalahan ang may huling say sa Kensington. Excited na bulalas ni Lex. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1075. Matapos malaman ng mga kalahan na si James ay humalili sa posisyon ng Emperor sa loob ng 3 araw, sila ay naging hindi kapani-pani walang mataas ang profile. Samantala, pumunta si Yaroslav upang hanapin ang kanyang pinuno. Gayunpaman, hindi man lang niya ito nakita. Hindi sigurado si Yaroslav kung bakit tumanggi ang pinuno na makita siya ngayon ngunit gumawa siya ng hula na siya ay inabandona at magiging isang sakripisyo tulad ng emperador. Tumanggi siyang sumuko at mamatay ng ganito. Pagkabalik niya sa looban ay agad niyang tinawagan si Madeline. Pumunta ka sa capital ngayon din. Hindi na bumalik si Madeline sa Kensington. Sa halip, sinubukan niyang alamin ang pagkakakilanlan ng taong tumulong kay Mr. Gabriel ngunit hindi nagtagumpay. Matapos matanggap ang tawag, dali-dali siyang tumungo. Si Yaroslav ay nagpainit ng kanyang apoy sa karbon sa loob ng isang silid ng courtyard house habang si Madeline ay tumabi ng may paggalang. Mr. Gabriel, tumingin si Yaroslav kay Madeline at nagtanong, hindi ka bumalik sa Kensington? Tumango si Madeline at sinabing, yeah. There's more to James than the surface. Ang Emperor ay nakipag-away sa kanya ng napakatagal at pinugutan pa rin siya ng ulo. Lihim ko siyang iniimbestigahan. Ano ang nangyari, sir? You were in. Nagmamadali akong bumalik. Madeline, kailangan kong sabihin mo sa akin kung paano ko mapoprotektahan ang sarili ko ngayon. Nag-aalala si Yaroslav. Nang marinig ito, natigilan si Madeline. Itinuro ni Yaroslav ang sofa at sinabing, maaari kang umupo habang nagsasalita. Umupo si Madeline at nagtanong, Sir, wala ka na bang plano? Akala ko ba hindi threat si James sa'yo? Madeline, maraming bagay ang hindi mo maintindihan. Ang paksayon ko ay may masalimuot na relasyon, at maraming tao ang nasa likuran ko. Isa lang akong papel na itinulak sa liwanag upang maisakatuparan ang kanilang mga plano. Kung kinakailangan, isasakripisyo rin ako. Si James ay nagtagumpay sa posisyon ng emperador, at ang kanyang kasalukuyang lakas. Napabuntong hininga si Yaroslav at nagpatuloy, sinabi sa akin ng isang mapagkakatiwalaang source na si James ay nagbalat kayo bilang ang matandang lalaki na nanakit kay Donovan sa Mount Littleroot. Madeline immediately exclaimed, imposible. That could not be James. How could he grow so strong in such a short time? Totoo naman. Paano ko dapat protektahan ang sarili ko ngayon? Mr. Gabriel, saan mo nakuha ang impormasyong ito? Tumingin si Madeline kay Yaroslav. Don't ask about it. It's not good for you to know too much. Nang marinig ito, napaisip si Madeline ng malalim. Pagkatapos, tinanong niya, Mr. Gabriel, inabandona ka na ba talaga? Ikaw ang pangunahing namamahala at napakaraming nagawa sa mga nakaraang taon. Nagkaroon ka na, ganap na kapangyarihan sa organisasyon. Iiwan ka ba nila ng ganito? Napabuntong hininga si Yaroslav. Yeah, some sacrifices must be made to achieve great things, but I don't want to go down so easily. Ang tanging taong maaasahan ko ay ikaw. James is going to kill me. After I die, James won't magkaroon ng isa pang target. Kaya, pansamantalang mapayapa ang kabisera. Gayunpaman, mag-iiba ang sitwasyon pagkatapos ng Mount Thunder Conference. Si Yaroslav ay mukhang walang magawa.
Hindi siya sigurado sa pinaplano ng pinuno ngayon. Ang Mount Thunder Conference ay magiging kritikal, at walang maaaring magkamali bago ito. Nais siyang patayin ni James upang mas maraming tao ang maglantad, kaya naman siya ngayon ay iniwan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1076, nawala sa pag-iisip si Madeline. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, "Sir, ano ang sinabi ng mga nakatataas tungkol sa iyong kaligtasan?" Wala silang masyadong sinabi, maliban na lang na mabubuhay ako kung makakahanap ako ng paraan para mabuhay. Tumanggo si Madeline at sinabing, kung ganoon, guguluhin natin ang sitwasyon. Hanggat hindi ito makakaapekto sa pag-usad ng Mount Thunder Conference, maaari tayong bumili ng mas maraming oras hanggat maaari. Ang komperensya ay mas mababa lamang sa 1 buwan na lang. Nagtanong si Yaroslav, may magagawa ba ako? Madeline said thoughtfully, there's a way. James must have gotten the king's permission to kill you. Gayunpaman, the king fears that the situation will get out of control after you die. This is the only reason he has not touched you all nitong mga taon. Dahil pinayagan kanyang patayin si James, hindi siya magbibigay ng anumang tulong sa kanya. Kung paano pinatalsik si Maxine para tulungan si James, ang mga taong sumusuporta kay James ay ang mga Kaydan. Ang tusong lalaking iyon, si Tobias, ay alam ang kalubhaan ng sitwasyon at hindi naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Kaya, ang kanilang plano ay upang payuhan si Maxine kay James. Noong nakaraan, ninakaw ang mga painting ng iba pang 3 pamilya, at ang pinakamalaking sospek ay ang Kaydans. Bumagsak ang relasyon ng Ancient Four, kaya naman iminungkahi ang pagdaraos ng Mount Thunder Conference. Ngayong sinusubukan ng mga Kaydan na kumilos, maaari kaming humingi ng tulong sa iba pang 3 pamilya. Sa ilalim ng mga pangyayari na ang hari ay hindi nagbigay ng anumang tulong kay James at si Tobias ay tumangging gumawa ng malalaking hakbang, maaari nating subukang manalo sa iba pang 3 pamilya. Hindi natin maaasahan ang kompletong proteksyon, ngunit maaari tayong gumawa ng mga hakbang upang matiyak na si James ay hindi kikilos ng walang ingat. Hindi dapat mahirap manatiling buhay hanggang sa Mount Thunder Conference. Nagningning ang mga mata ni Yaroslav matapos marinig ang plano ni Madeline. Tama ka, hanggat naipanalo natin ang 3 pang pamilya, hindi makakakilos si James ng walang ingat. Tapos, makakaligtas ako. At the same time, hindi ko sasabotahe ang leader, plano. Mababawi ko ang aking kapangyarihan pagkatapos ng Mount Thunder Conference. Exactly. It's just that the Ancient Four is not going to pick side easily, so it's not going to be easy to win them over. However, it's still worth a try. We don't have to make them pick a side. Kailangan lang natin silang tumayo laban sa mga Kaydan, tugon ni Madeline. Binigyan ni Madeline si Yaroslav ng isang plano. Hindi nila kailangan ang 3 pamilya na tumayo sa kanilang panig kundi laban sa mga Kaydan. Ang 3 pang pamilya ay matagal nang nakipag-away sa mga Kaydan at maaaring matakot sa kanila, ngunit hindi sila matatakot kay James lamang. Ang pagsusuri ni Madeline ay naging ganap na kahulugan. Hindi ko na ito maaaring ipagpaliban pa. Kailangan kong pumunta at hanapin ang 3 pamilya. Nang makita ang pag-asa na mabuhay, si Yaroslav ay tumayo ng walang pag-aalinlangan at sinabi, Madeline, sumama ka sa akin. Oo naman, Mr. Gabriel. Umalis ang 2 sa looban at hinanap ang 3 pamilya ng sinaunang 4. Samantala, bumalik si James sa mansyon ng emperador mula sa rehiyon ng militar. Si Thea ay nagsasanay ng heavenly breath sa looban, habang si Maxine ay nakaupo sa isang gazebo sa malapit, hawak ang isang pakete ng mga mani at ngumunguya ng kaunti habang pinapanood ang pagsasanay ni Thea. Nakita ni Thea si James na naglalakad at mabilis na sumugod sa kanya. Iniunat niya ang kanyang kamay, itinuwid ang kwelyo nito, at mainit na nagtanong, Mahal, naging maayos ba ang biyahe mo? Of course, why would it not? I just went to the military region for a walk, sagot ni James at sinulyapan si Thea habang nagtataka kung bakit naging maalaga si Thea. James, lumapit din si Maxine. Tumanggo si James bilang tugon. Kumunot ang noo ni Maxine at sinabing, after thinking about it again, I think our plans were too simple. Mr. Gabriel has been in the capital for many years,
And even the king never dared touch him. It seems arrogant for us to think we can, patayin mo siya. Si James ay hindi nag-abala at mahinahong sumagot, ano ang mahirap dito? Pagkatapos ng masusing pagsisiyasat at pagkuha ng impormasyon tungkol sa kanya, maaari tayong magpatuloy kaagad gaya ng plano, maging lubhang mahirap para sa kanya na makatakas mula sa kabisera. Sinulyapan ni Maxine si James at sinabing, totoo iyon, ngunit si Mr. Gabriel ay isang matalinong tao at nahulaan niya na ang layunin ng hari sa pagbibigay sa iyo ng posisyon ay upang alisin siya. Maaaring alam niya na papatayin ko siya, ngunit hindi niya alam ang lakas ko. Baka hindi niya ako sineseryoso. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1077. Iilan lamang ang mga mapagkakatiwalaang tao ang nakakaalam tungkol sa lakas ni James. Hindi malamang na makaramdam ng pananakot si Mr. Gabriel kung hindi niya alam ang tungkol sa kanyang lakas. Kaya, naramdaman ni James na hindi na lang siya papansinin ni Mr. Gabriel. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Maxine at naramdaman niyang may sense ang logic ni James. Kung siya si Mr. Gabriel at alam niyang hindi malakas si James, hindi rin niya ito papansinin. Kahit na may awtoridad si James, hindi siya magiging banta. Nag-alala ako ng sobra. Hindi na nagsalita pa si Maxine, she continued eating her nuts as she entered the house. Honey, nag-aalangan na magsalita si Thea. Tanong ni James, anong problema? Bakit ka nag-aalangan? Naisip ito ni Thea at naramdaman niyang dapat niyang sabihin kay James ang mga nangyayari sa Kensington para maiwasan niyang sisihin siya nito sa hinaharap. Bulong ni Thea, nalaman ng mga kalahan ang tungkol sa appointment mo bilang emperador at nagpaplano silang magdaos ng piging sa Kensington sa araw ng seremonya ng paghalili mo. Gusto nilang gamitin ang pagkakataong mag-imbita ng mga bigwig sa Kensington at magpakitang gilas. Ibinaba niya ang kanyang ulo na parang bata na nagkamali, hindi matapang na tingnan si James sa mata. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni James. Gayunpaman, ito ay tulad ng inaasahan mula sa kanila. Alam na alam niya ang kabutihan ng mga kalahan. Sila ay isang grupo lamang ng mga walang utang na loob na snob. Hayaan mo silang gawin ang gusto nila. Walang panahon si James na pakialaman ang mga ganoong bagay at walang pakialam basta wala silang gagawing out of line. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, pinaalalahanan niya siya, sabihin sa kanila na panatilihin ang isang mababang profile hanggat maaari. Wala akong oras upang magambala at hindi ko sila mapoprotektahan kung may mangyari. Ma'am, I'll relay the message. Tumanggol si Thea. Humikab si James at sinabing, kahapon, buong gabi kitang tinuturuan at hindi nakatulog. Medyo inaantok na ako, kaya magpapahinga muna ako. Huwag mo na akong tawagan para sa hapunan. Naglakad siya palayo habang nagsasalita. Pagkatapos, nagpatuloy si Thea sa pag-eensayo. Ngayon, siya ay nasa 3 ranggo at napakalakas at hindi magagapi sa paningin ng isang ordinaryong tao, ngunit laban sa mga kapangyarihan ng 4 na ranggo, siya ay parang isang mahinang tupa na naghihintay na katayin. Matapos magsimulang mag-practice si Thea, masayang naglakad si Maxine at umupo sa malapit. She ate her nuts and continues watching Thea practice. Hindi komportable si Thea sa pagtitig ni Maxine sa kanya buong umaga at pagbabalik niya para gawin iyon. Huminto siya sa pag-practice at lumapit kay Maxine. Bakit mo ako pinapanood? Maxine pouted and smiled, saying, tayong dalawa lang ang nandito sa napakalaking mansyon. Sino pa ba ang titingnan ko kung hindi ikaw? Umupo si Thea at sinabing, kung libre mo, bakit hindi ka mag-practice? Nakangiting sagot ni Maxine, ang lakas ay hindi isang bagay na maaaring ay improve sa isang gabi. Hindi ka basta-basta nagiging malakas, tumatagal ito ng ilang taon. At saka, nasugatan ako at napagod na mag-ensayo. Mas comfortable ang pagiging malaya. Panipi. Ang kasalukuyang kalagayan ni Maxine ay iba sa nakaraan. Hindi pa siya nakakaramdam ng ganito kaluwag noon at ayaw niyang problemayan ang sarili. Thea, palagi akong nagdududa. Oo, napatingin si Thea kay Maxine. Sabi ni Maxine, bakit ka nakipag-ugnayan sa iyo ni Thomas para hilingin sa iyo na tulungan si James na patayin ang Emperor at itago bilang ako para iligtas siya mula sa mga Johnston? Sa halip na ibalik siya para gumaling, hiniling niya sa iyo na iwan mo siya sa Cadence. Matagal nang iniisip ni Maxine ang mga tanong na ito.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1078. Gayunpaman, hindi ito maisip ni Maxine. Paano ko malalaman? Umiling si Thea. Siya, masyadong, ay hindi sigurado sa mga intensyon ni Thomas. Ang alam lang niya ay hindi para saktan ang lahat kundi para tulungan si James. Ganun ba? Tapos, naramdaman mo na ba na si Thomas ang nasa likod ng lahat? Anong ibig mong sabihin? Napatingin si Thea kay Maxine. Saglit na nag-isip si Maxine at sinabing, magsimula tayo noong pinatay ni James ang dating emperador. Nang mamatay siya, nagsimula ang alitan ng mga Kayden at ng Johnston, ngunit hindi sila tuluyang nag-away sa isa't isa. Di nagtagal, ang mga Johnston at ang mga pintura ng Sullivans ay biglang ninakaw, dahilan upang kumilos sila laban sa mga Kayden. Pagkatapos, lumabas ang mga Lee na nagsasabing ninakaw din ang kanilang pagpipinta, na itinuro ang kanilang mga daliri sa pati si Cadence. Anong kinalaman nito kay Sir Kayden? Walang pakialam na tanong ni Thea. Hindi mo ba naisip ang posibilidad na hindi nagsisinungaling ang tatlong pamilya, at talagang ninakaw ang kanilang mga painting, at maaaring si Thomas ang salarin? Ang layunin niya ay pukawin ang hidwaan sa pagitan ng Ancient Four at palaban sila sa isa't isa. Malamig na sinulyapan ni Thea si Maxine at sinabing, bakit niya gagawin iyon? Stop thinking you're so smart, Maxine, these are just your conjectures, and you shouldn't spout nonsense without any evidence. Sa totoo lang, ito lang ang mga haka-haka ko. Bakit? Kung ang nasa likod ni Mr. Gabriel ay si Thomas, hindi ba makatuwiran na tumayo si Mr. Gabriel at iminungkahi ang Ancient Four na lutisin ang kanilang mga alitan sa Mount Thunder Conference? Ipinagpatuloy ni Maxine ang pagsusuri sa sitwasyon. Si Thomas ang taong nasa likod ni Mr. Gabriel, at ang layunin niya ay gawing magkalaban ang Ancient Four. Sa ganoong paraan, maaari niyang imungkahi ang Mount Thunder Conference. Kung walang salungatan sa pagitan nila, walang magiging interesado sa komperensya kahit na ito ay iminungkahi. Gayunpaman, kung ang Ancient Four ay nakikipaglaban sa isa't isa, ang komperensya ay magiging masigla dahil hindi mabilang na mga martial artists sa buong mundo ang aktibong lalahok upang makita kung ano ang gagawin ng Ancient Four sa komperensya. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Thea. Ang pagsusuri ni Maxine ay diretso at lohikal, kaya bahagyang nakumbinsi siya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya, kung gayon, bakit gustong-gusto ni Sir Kayden ang komperensya? Ano ang mapapala niya dito? Ano ang sinisikap niyang magawa? Siyempre, ang posisyon bilang Great Grandmaster. Ang kapangyarihan ng pagiging pinuno ng sinaunang martial world ay higit na mas malaki kaysa sa pagiging hari ng Sol. Bagamat ang hari ay ang Panginoon ng bansa, wala siyang awtoridad sa sinaunang martial, mga artista. Gayunpaman, ang pagiging dakilang Grandmaster ay magbibigay sa isang tao ng kapangyarihang pamunuan ang lahat ng martial artist sa Sol, utos ng isa. Tumawa si Thea. Ganon ka-simple. Ang pinuno ng mundo. Masyado mong iniisip. Inilibot ni Maxine ang kanyang mga mata kay Thea at sinabing, hindi mo naiintindihan ang tukso ng kapangyarihan. Mababaliw ang isang tao at magtataglay ng isip. Sa buong panahon, hindi mabilang na digmaan ang sumiklab, at maraming buhay ang nawala sa posisyong ito. Ang pagtayo sa itaas, pagtingin sa mundo, at pagiging may kontrol ay hindi kapani-pani walang nakatutokso. Hindi naman ganyan si Sir Kayden. Umiling si Thea at tinanggihan ang hinala ni Maxine. Maaaring hindi siya, ngunit hindi lang isang tao ang nasa likod ni Mr. Gabriel. Mayroong isang buong paksayon sa likod ng lahat. Ayon sa aking pagsusuri, si Thomas ay may iba pang mga plano at ginagamit ang paksayon sa kanyang kalamangan. Kung ganoon, ano sa tingin mo ang sinusubukang gawin ni Sir Kayden? Napaisip si Maxine. Ano nga ba ang gustong gawin ni Thomas? Hindi pa niya moari. Kung tutusin sa mga nangyayari ngayon, tila sinusubukang tulungan ni Thomas si Mr. Gabriel o ang taong nasa itaas niya. May gusto kaya si Thomas sa mga tao sa likod ni Mr. Gabriel? So, tinutulungan niya sila kapalit. Bulong ni Maxine. Stop acting smart and making random guesses, Maxine. Things might be completely different from what you think, naiinis na sabi ni Thea. Marahang umiling si Maxine at sinabing, no, I have to be right. But, what's the reason?
Mula sa kanyang pag-unawa kay Thomas, siya ay nahuhumaling sa martial arts. Pwede bang ika-9 na ranggo? Ang ika-9 na ranggo ay ang pinakamahalagang taas ng martial arts. Walang nakakaalam kung ano ang pagiging nasa ranggo na iyon o kung gaano ito kalakas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1079. Samantala, mahimbing na natutulog si James. Sa kabilang banda, si Yaroslav ay abala sa pagtakbo para humingi ng tulong. Una, pumunta siya sa Johnstons kasama si Madeline. Si Hades, ang kasalukuyang pinuno ng mga Johnston, ay nakaupo sa front seat sa sala ng villa ng mga Johnston. Nakasuot siya ng mga casual na damit. Hinawakan niya ang isang tasa ng tsaa sa kanyang kamay at humigop. Pagkatapos, sinulyapan niya si Yaroslav, na nakaupo sa harap niya at sinabing, Mr. Gabriel, hindi kami magkakilala. Kaya, ano ang layunin ng pagbisita mo ngayon? Nakaupo si Yaroslav habang si Madeline ay tahimik na tumabi. Nakangiti niyang tanong, Fire God, hindi mo pa siguro alam kung ano ang ginagawa ng mga Kaden, tama? Binansagan si Hades na Fire God dahil sa tunay na enerhiya na kanyang nilinang. Casual niyang tinanong, ano ang ginagawa ng mga Kaden? Sinabi ni Yaroslav, nakuha ni James ang titulong emperador. I know, it isn't a big deal. The emperor is dead, and it's only natural for the king to push him into the position. Gayunpaman, hindi ko inasahan na mangyayari ito ng huli, walang pakialam na sagot ni Hades, habang hindi niya sineseryoso si James. Napabuntong hininga si Yaroslav at sinabing, dapat hindi mo pa rin alam ang kasalukuyang paglilinang ni James. Ang matandang lalaki na nakasugat kay Donovan sa Mount Little Root ay si James na nakabalat kayo. Kumalabog. Ibinagsak ni Hades ang tasa ng tsaa sa kanyang mga kamay, at nabasag ito sa pira-piraso, nagulat siya kay Yaroslav. Imposible. Hindi makapaniwala si Hades. Personal niyang nasaksihan ang lakas ng matanda sa Mount Little Root. Si Donovan ay ganap na napigilan at samukapan ng dugo, sa kalaunan ay humingi ng tulong sa Grand Patriarch ng mga Blithiz. Bukod pa rito, ginamit ng matanda ang signature martial art technique ng Blithiz, ang Blythe Fist of Abomination. Higit pa rito, personal na inalis ni Hades ang pagtatanim ni James. Paano naging napakalakas ni James sa maikling panahon? Maniniwala sana si Hades na iba ito, ngunit imposibleng may ugnay niya ang matandang iyon kay James. Same time na sinabi ni Yaroslav, talagang totoo na si James iyon. Ngayong nasa kapangyarihan na siya, pinatalsik ng mga Kaden si Maxine sa pamilya para tulungan si James. Hulaan mo kung ano ang susunod na gagawin ni James. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag ng makahulugan, aalisin niya ang mga hadlang ng Cadence at tiyak na lilipol sa 3 pang pamilya ng Ancient Four. Napansin ni Madeline ang pagtataka at hindi makapaniwala ni Hades at hindi niya maiwasang dagdagan ang usapan. Siguro nagtataka ka kung bakit mabilis na umunlad ang lakas ni James, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, tiyak na nilinang niya ang mga pamamaraan ng paglilinang na nakatala sa 4 na mahusay na pinta. Ang 4 na mahusay na pinta. Umupo ulit si Hades sa upuan. Ipinagpatuloy ni Yaroslav, ang Ancient Four ay binantayan ang mga painting sa loob ng libu-libong taon. Ang mga Kaden ang unang nakakuha ng item sa loob ng sinaunang puntod ng Prince of Orchid Mountain at inalis ang lihim ng Moonlit Flowers sa cliffside's edge, kaya naman ninakaw nila ang 3 pang painting. Pagkatapos pagsamahin ang lahat ng 4 na painting, tiyak na nilinang ni James ang isang makapangyarihang martial art technique. Naalala ni Hades ang lumang ekspresyon ng lalaki habang nakikipaglaban kay Donovan sa Mount Little Root. Naging tanso ang buong katawan ng matanda. Isa itong martial arts technique na hindi pa niya nakita noon. Kaya, tiyak na ito ang nakatala sa 4 na painting. Sa pag-iisip nito, huminga ng malalim si Hades. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1080. Nang makita ang ekspresyon ni Hades, humampas si Yaroslav habang mainit ang bakal at sinabing, nahulog na ang Ancient Four, at itinutulak ni Tobias si James palabas ngayon para alisin ang iba pang 3 pamilya bago ang Mount Thunder Conference. Nakipag-alyansa na si Tobias, kasama ng hari. Tutulungan ng mga Kaden ang hari na alisin ang mga dissident at patatagin ang kanyang posisyon. Bang! Hinampas ni Hades ang mesa dahilan para masira ito. Galit na galit niyang sinabi, never.
The Johnstons will never be victim to the Cadence. Gusto kong makita kung may kakayahan si James na hawakan ang Johnstons. Isang hindi mahahalata ng ngiti ang nabuo sa mukha ni Yaroslav, at nagpatuloy siya, Hades, ang tatlong pamilya ay kailangang magkaisa upang protektahan ang isa't isa. Ako ay pumunta dito para sa tanging layunin ng pagkakaisa ng tatlong pamilya at pakikitungo kay James. Cadence sa pamamagitan ng paghuli ng buhay kay James at pagpilit sa kanya na ibigay ang sikreto ng pagpipinta. Bahagyang tinukso ng mungkahi si Hades, gayunpaman, hindi siya agad pumayag dito. Sa halip, sinulyapan niya si Yaroslav at sinabing, Mr. Gabriel, bumalik ka muna. Magdaraos ako ng family meeting para magpasya sa bagay na ito. Paalisan mo na ang mga bisita natin, utos ni Hades sa mga katulong ng pamilya at umalis na. Matapos umalis sa compound ng mga Johnston, nagtanong si Yaroslav, Madeline, sa tingin mo ba ay sasang-ayon ang mga Johnston sa aming mungkahi? Madeline said confidently, yes, he'll definitely agree to it. The Johnston suspects the Cadence of stealing their painting. They'll believe it's true since James has suddenly become so strong. Tiyak na matutokso silang hulihin at tanungin si James, tungkol sa pagpipinta ng pamilya, kahit hindi sila nakikipagtulungan. Sa amin, pribado nilang haharapin si James. Kung may problema si James, hindi siya magkakaroon ng oras para tanggalin ka, at mabubuhay ka hanggang sa Mount Thunder Conference. Ngumiti si Yaroslav at sinabing, ikaw ang pinakamahusay, Madeline. Madeline said, next, we have to visit the Sullivans and the Lees. We'll use the same method since I'm sure the three family are all desperate to find the secret of their family paintings. After all, ang sikreto ay maaaring maging isang powerhouse sa isang napakaikling panahon. Kahit sino ay matutokso nito. Haha, gagawin natin silang mag-away. Tumawa ng malakas si Yaroslav. Sunod, binisita ng dalawa ang mga Sullivans at ang mga Lee. Laking gulat ng dalawang pamilya matapos malaman na si James ang matandang nakabalat kayo. Natukso rin sila matapos malaman na si James ay nag-practice ng cultivation method na nakatala sa 4 na paintings. Umalis si Yaroslav pagkatapos bisitahin ang lahat ng tatlong pamilya. Hindi nagtagal, nagsama-sama ang tatlong pamilya. Sa unang pagkakataon sa loob ng libu-libong taon, ang pinuno ng tatlong pamilya ay nagtipon sa isang lugar. Mataimtim na sinabi ni Hades, nakuha ng mga Caden ang lahat ng 4 na mga pintura at nabuksan ang kanilang mga sikreto. Si James ay nagpractice ng pamamaraan ng paglilinang at naging makapangyarihan sa maikling panahon. Kung hahayaan natin siyang ipagpatuloy mo ang pagsasanay nito, sino sa mundong ito ang maaaring maging kalaban niya? Dapat siyang maalis sa lalong madaling panahon. Ang pinuno ng mga Sullivans, si Zaiden, ay nagtanong, Diyos ng apoy, ano ang iminumungkahi mo? Nagdilim ang mukha ni Hades habang sinabi niya, makalipas ang 3 araw, magkakaroon ng engranding seremonya si James para ipagdiwang ang kanyang paghalili bilang emperador. Pupunta tayo doon, huhulihin siya, at pipilitin siyang sabihin sa amin ang sikreto ng painting, ang aming babala sa mga Caden na huwag kaming guluhin. Ang pinuno ng mga Lee ay nanatiling tahimik. Siya ay isang magandang babae na humigit kumulang 30 taong gulang, na nagpapakita ng isang mature at marangal na ugali. Napatingin si Hades sa napakagandang babae at tinanong, ano sa tingin mo, Yasmin Lee? Bagamat babae siya, walang minamaliit sa kanya. Ang mga Lee ay palaging nanatiling misteryoso at bihirang ilantad ang kanilang mga sarili sa labas ng mundo. Ibinuka ni Yasmin ang kanyang mga labi at mahinang sinabi, sige. Masyado nang malayo ang mga Caden sa pagkakataong ito. Pagkatapos nilang mabuksan ang sikreto ng mga bulaklak na liwanag ng buwan sa Cliffside's Edge, dapat ay hiniling nila sa amin na kunin ang aming mga painting. Sa halip, ninakaw nila kami. Dapat nating hulihin si James at tanungin siya tungkol sa sikreto ng painting. Puno ng resolusyon ang mukha ni Hades habang sinabi niyang, okay, it's settled. Our families will gather at the Red Flame Army base 3 days later to capture James alive. Tumango si Zaiden. Sige, kakausapin ko ang hari tungkol dito. Kung tutuusin, si James ay kasalukuyang emperador at siya pa rin ang hari ng dragon. Dapat nating ipaalam sa hari kung gusto natin siyang hawakan. Sinabi ni Yasmin, oo,
Dapat nating ipaalam sa kanya. Bagamat ang ating mga pamilya ay naging independyente at hindi napigilan ng bansa, magiging mahirap kung sasaktan natin ang hari. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1081. Ang Ancient Four ay lumahok sa labanan 100 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ng tagumpay, sumali rin sila sa paglaban sa Gusek. Pagkatapos ng 2 labanan, tumigil sila sa pakikialam sa mga gawain ng mundo. Ang Hari ng Sol ay hindi kayang kontrolin ang 4 na pamilyang ito o pigilan sila. Sa kabila noon, gustong ipaalam sa kanya ng 3 pamilya ng Ancient Four na gusto nilang harapin si James. Pagkatapos ng kanilang talakayan, nagpa siya ang 3 pinuno na makipagkita sa hari ng magkasama. Kung hindi, ang isang tao lamang ay maaaring hindi sapat upang kumbansihin siya. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa Heavenly Palace. Gayunpaman, ang hari ay nasa isang pulong at wala sa paligid. Nanatili silang 3 at matiyagang naghintay. Matapos malaman ng hari na binisita siya ng 3 ulo ng pamilya, nagmadali siyang bumalik pagkatapos ng kanyang pagpupulong. Naglakad ang hari sa sala ng Heavenly Palace, hinubad ang kanyang coat, at basta-basta itong itinapon kay Gloom sa likod niya. Lumapit siya sa 3 padre de pamilya at nakangiting sinabi, "Ano bang meron ngayon? Ito ang unang pagkakataon na personal na bumisita sa akin ang mga pinuno ng mga Johnston, Sullivans, at Lee." Dumiretso sa punto si Hades. "Naparito kami upang ipaalam sa iyo na ang aming 3 pamilya ay nagpasya na ipatong ang aming mga kamay kay James sa loob ng 3 araw." Agad na nagdilim ang mukha ng hari. Gayunpaman, matagal na siyang nasa kapangyarihan at nakipag-ugnayan sa hindi mabilang na makapangyarihang mga tao. Mabilis siyang nakabawi at tumingin sa 3 ulo, mahinahong sinabi, "Ang Ancient Four ay hindi kailanman nakialam sa mga usapin sa politika. Si James ay ang Dragon King at commander ng Red Flame Army, ang iyong sarili sa politika. Nangangahulugan ito ng paglabag sa kasunduan na ginawa 100 taon na ang nakalipas, na nangangahulugan din na pinapayagan akong kumilos laban sa iyong mga pamilya." Bagamat napanatili ng hari ang kalmadong tono, puno ito ng mga pagbabanta. Ayos ni ELF Sake, Centimo Sigma M si Zaiden ng mga Sullivans ay malamig na sumagot, "Hindi naman sa gusto naming isali ang aming sarili sa politika. Isa lamang itong sama ng loob sa pagitan ng Ancient Four at isang pagkakataon na si James humahawak ng mahahalagang posisyon. Kaya, naparito kami upang ipaalam sa iyo ang tungkol dito." Tumango si Hades at nagpatuloy, "Ninakaw ng mga Kayden ang mga treasure painting ng ating mga pamilya. Sinanay ni James ang paraan ng paglilinang na nakatago sa kanila, na nagpapahintulot sa kanyang lakas na lumago ng mabilis sa maikling panahon. The Kaydens, hurdles, we can't sit still, and do nothing. He won't. James will never take action against your families. I can guarantee this," tiniyak ng hari sa kanila. "Your assurance means nothing to us. This is related to the survival of our families. We must take action against James. We'll arrest him and force him to tell us about the secret in the 4 paintings, Zaiden." Matigas na sabi. Ang 3 ulo ay hindi na nag-abala pang magsalita sa hari at umalis pagkatapos ipaalam sa kanya. Sumandal ang hari sa sofa at marahang minasahe ang kanyang mga templo. "Gloom, ano sa tingin mo?" Nakatayo sa likuran niya, sumagot si Gloom, "Hindi ba ito ang gusto mong makitang mangyari? Ang Ancient Four ang pinakamalakas sa sinaunang martial world. Gayunpaman, hindi sila kailanman lumahok sa mga usaping politikal. Sinanay mo si James na patayin ang Emperor upang gawin ang Ancient Four laban sa isa't isa, tama ba?" Binitiwan ng hari ang kanyang mga labi at sinabing, "Iyon ang nangyari. Ngunit kung ikukumpara sa pakikitungo sa Ancient Four, mas gugustuhin kong patayin ni James si Mr. Gabriel." Para sa wakas ay ihayag ng mga tao sa likod niya ang kanilang mga sarili. "Hindi ko nalaman kung sino pa ang sumusuporta kay Mr. Gabriel. At saka, hindi ito away sa pagitan ng Ancient Four. It's a 3 versus 4. Puno ng pag-aalala ang mukha ng hari. Napaka-crucial ni James, at ayaw niyang may mangyari pa kay James. Natahimik si Gloom. "By the way, sa tingin mo ba ay mabilis din lumakas ang lakas ni James dahil nag-practice siya ng cultivation method sa 4 great paintings?" Saglit na nag-isip si Gloom at sinabing,
Bukod dyan, wala na akong maisip na ibang paraan para maging makapangyarihan siya sa maikling panahon. Sige, na-dismiss ka. Ikinumpas ng hari ang kanyang kamay. Naiintindihan. Lumingon si Gloom at umalis. Pagkatapos, kinuha ng hari ang kanyang telepono at tumawag. Maya-maya, may bumungad sa kanya. Ang taong iyon ay matanda na, tila nasa edad 80, at nakasuot ng sutana. Sa kabila ng kanyang edad, mayroon siyang hindi kapani-pani walang masiglang hitsura. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1082. Si Mr. Lee, ang pinuno ng mga Johnston, Sullivans, at Lee ay personal na bumisita ngayon, na sinasabing pinaplano nilang harapin si James sa loob ng 3 araw. Mamam, tumanggo si Mr. Lee. Sabi ng hari, pinaplano ni James na patayin si Mr. Gabriel. Logically speaking, hindi dapat masyadong pansinin ni Mr. Gabriel si James. Gayunpaman, nalantad ang lakas ni James. Paano ito nalantad? Sigurado akong may tao, dapat sinabi ni Mr. Gabriel, dahilan para magbantay siya. Kaya, lumapit siya sa mga pinuno ng 3 pamilya para magkaisa at alisin si James. Sumagot si Mr. Lee, iyan ay makatuwiran. Sa tingin mo ba dapat natin siyang iligtas o hindi? Sinabi ng hari, ang plano ay hayaan ang sinaunang 4 na makipaglaban sa kanilang mga sarili at ubusin sila upang bigyan tayo ng pagbubukas upang makuha silang lahat ng sabay-sabay. Mukhang magandang pagkakataon na ngayon. Ang hula ko ay susulong si Tobias para protektahan si James. Kung tutuusin, hindi na si James ang taong siya noong nakaraang buwan. Para naman kay Mr. Gabriel, we never planned to get rid of him so soon. Gayunpaman, si James ang nag-propose na gawin ito. I think we should let the 3 families action. Blythe Fist of Abomination pati na rin ang isa pang hindi kilalang martial technique. Ang 3 pamilya ay hindi magiging madali laban sa kanya. Bukod dito, maaari ko ring ipaalam kay Tobias, at kung magpasya siyang kumilos, ang 3 pamilya ay hindi mag-aani ng anumang mga benepisyo, sabi ng hari sa kanyang isip. Nag-isip si Mr. Lee, tumango, at sinabi, gagawin iyon. Gagawin namin ang iminumungkahi mo. Tingnan natin kung ang mga tao sa likod ni Mr. Gabriel ay ilantad ang kanilang mga sarili upang pigilan ang ancient formula sa pakikipaglaban sa kanilang mga sarili bago ang Mount Thunder Conference. Kung mangyari iyon, kailangan nating maging maingat sa komperensya at huwag hayaang agawin ng isang tagalabas ang titulo ng Great Grandmaster. Kailangan nating tiyakin na makukuha natin ito, at kung kinakailangan. Nagdilim ang mukha ni Mr. Lee na may bakas ng pagpatay na layunin. Bilang pag-iingat, magpadala ng ilang mga tao upang palihim na magtanim ng mga pampasabog ng maaga. Tungkol dyan, nagulat ang hari, sumabog ang Mount Thunder. Mr. Lee, kung wala itong mga sinaunang martial artist sa Seoul, ang kaguluhan ay mawawala. Maraming bansa din ang may hindi mabilang na powerhouses. Ikan-away ni Mr. Lee ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang mag-alala. Nasa high-tech na tayo, at hindi nakapakipakinabang ang personal na lakas. Tumango ang hari at sinabing, kukunin ko si Gloom na personal na makipagtulungan sa Mount Thunder Sect upang harapin ang bagay na ito ng palihim. Hindi ka maaaring makipag-ugnayan sa Mount Thunder Sect. 100 taon na ang nakalilipas, ang kanilang Great Grandmaster ay namatay sa labanan. Hindi na sila nasisiyahan at hindi na sila maaasahan dahil maaaring suhulan sila ng iba. Kailangan itong gawin ng tahimik nang walang sino mang tagalabas tungkol dito. Naiintindihan. Tumango ang hari. Hindi na nagsalita pa si Mr. Lee at umalis na pagkatapos mag-utos. Sumandal ang hari sa sofa. Sumabog ang Mount Thunder. Hindi niya kailanman naisip na gawin ang ganoong bagay. Para sa kanya, ang mga sinaunang martial artist ay kayamanan at sandata ni Seoul laban sa makapangyarihang mga kaaway. Magiging gulo kung patay silang lahat. Gayunpaman, naunawaan niya na kailangang maging walang awa at isakripisyo ang mga tao para makamit ang mga dakilang bagay. Dagdag pa, hindi na dapat umiral ang mga sinaunang martial artist sa panahong ito. Gloom, sigaw ng hari. Maya-maya, pumasok si Gloom at magalang na sinabi, Hari. Ipinaliwanag ng hari ang plano ng paglilibing ng mga pampasabog sa Mount Thunder. Ano?
Agad na nagbago ang ekspresyon ni Gloom. Sinabi ng hari, kung sakali. Hindi na kailangan kung mananalo tayo sa posisyon ng Great Grandmaster. Ituloy mo ito ngunit mag-ingat na huwag lumabas ang salita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1083. Bagamat alam ng hari na ang tatlong pamilya ay nagbabalak na salakayin si James sa kanyang seremonya ng paghalili, hindi niya ito binalaan. Gayunpaman, nilayon niyang ipaalam kay Tobias. Gayunpaman, hindi niya binalak na ihatid kaagad ang mensahe. Sa halip, maghihintay siya ng 3 araw para ipaalam kay Tobias para wala siyang sapat na panahon para mag-isip at mapilitan siyang magdesisyon. Anuman ang resulta ng labanan ng Ancient Four, mapapakinabangan pa rin siya nito. Si James ay natulog sa Emperor's Mansion at hindi bumangon hanggang sa hapon. Nagising siya, lumabas ng silid, at nagtungo sa bakuran. Kaagad, napansin niya ang isang hindi pamilyar, inosenteng mukhang babae na mga 20 taong gulang na nakasuot ng casual sa bakuran. May hawak siyang walis sa kanyang kamay at nagwawalis sa mga nalaglag na dahon sa lupa. Matapos siyang makita, bigla niyang naalala ang pangako niyang papayagan niyang walisin ang kanyang mansyon ng isang dalaga mula sa isa sa mga mayamang pamilya. Pinayagan niya ang mga babae na magtrabaho sa mansyon para magkaroon ng magandang relasyon sa mga pamilyang ito at patatagin ang kanilang mga network. Habang nasa Southern Plains, palagi niyang ginagawa ang gusto niya at hindi niya naisip ang tungkol dito. Matapos manatili sa Kensington ng ilang panahon, naunawaan niya ang kahalagahan ng pagbuo ng relasyon. Bagamat siya ang emperador at pinagtutuunan ng pansin ng lahat, agad nilang puputulan ang relasyon sa kanya kapag hindi na siya ang commander. Gayunpaman, ang pakikipagkaibigan sa mga mayayaman ay magiging kapaki-pakinabang. Nang makitang lumabas si James, huminto si Lisa at tumingin kay James nang hindi maitago ang pananabik. Mabilis na lumapit si Thea, hinayla si James, at nagseselos na nagtanong, anong nangyayari, James? Tumingin siya kay Lisa, may hawak na wally mga 10 metro ang layo, excited na nakatingin kay James. Bumalik sa katinoan si James at nakangiting sumagot, sa napakalaking mansyon, dapat may magwawalis sa lugar, di ba? Paano ko gagawin ang sarili ko? Natutokso ka ba dahil maganda siya? Selos na tanong ni Thea. Of course not. You're overthinking it. Ganun ba akong klaseng lalaki? Awkward na sagot ni James. Mahirap sabihin yan. Isang boses ang narinig mula sa likuran nila. Nakangiting lumapit sa kanila si Maxine. Ang isang lalaki ay kukuha ng masasamang gawi kapag nasa kapangyarihan. At saka, hindi naman ito big deal. Ikaw ang Dragon King at Emperor. Normal lang na marami kang babaeng nakapaligid sa iyo. Hindi nakaimik si James at mabilis na iniba ang usapan. Tanong niya, ano ang sitwasyon sa kabisera ngayon? Sumagot si Maxine, ano pa ba ang maaaring mangyari? Ang lahat ay nagsasalita tungkol sa kanilang succession ceremony. Lahat ng maimpluwensyang pamilya ay tumatakbo sa paligid upang makakuha ng imbitasyon. Gumagamit sila ng pera o mga koneksyon, na nauubos ang lahat ng paraan upang makakuha ng isa. Hinawakan ni James ang kanyang ilong at sinabing, magandang pagkakataon ito para kumita. Magkano sa tingin mo ang kikitain ko kung magbebenta ako ng mga imbitasyon? Don't even think about it, nakalimutan mo na ba kung paano ka nilitis sa public court noong nakaraan? Tanong ni Thea. Nakangiting sagot ni James, huwag mong kalimutan na gumamit ako ng ganoong paraan para makuha ang 10 bilyong ibinigay ko sa iyo. Napansin ni Maxine ang kakaibang ekspresyon ni Thea nang binanggit ni James ang topic at nang aasar, I remember James said that he would have repaid you after giving you the $10 billion. Tumingin si James kay Maxine at tinanong, inimbestigahan mo ba ako? Hindi ko na kailangan. Alam ng lahat sa Kensington ang tungkol dito. Hindi na nagsalita pa si James at muling iniba ang usapan. Thea, kumusta ang practicing heavenly breath? Sa wakas ay naalala ni Thea ang kanyang sarili at sumagot, good. I've already familiarized myself with circulating my energy. Not bad. You should keep practicing. Kailangan ko ring gamitin ang ilang araw na ito para sanayin ang heavenly breath at ang Blithe Feast of Abomination. Payo din ni Maxine, dapat mong bilisan at i-absorb ang sacred fire figs. Mahigit 1 buwan na ang nakalipas, at ang enerhiya sa loob nito ay mawawala kung hindi mo ito ma-absorb.
Hiniling ko na kay Cynthia na ipapadala ito, at dapat dumating kaagad. Nakalimutan na ni James ang tungkol dito kung hindi pa ito dinala ni Maxine. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1084. Si Thomas ang nagtatag ng Sacred Fire Fig. Matapos itong masipsip at pinuhin, ang true energy ng isang tao ay maaaring ma-convert sa true yang energy, na naging susi sa pamamaraan ng paglilinang sa moonlit flowers sa cliffside's edge. Gayunpaman, siya ay masyadong abala upang pinuhin ito. Tumango siya at sinabing, sige. Hinintay ni James sa Emperor's Mansion ang pagdating nito. Bago lumubog ang araw, dumating na ang Sacred Fire Fig. Tiningnan ni James ang mga pulang prutas sa loob ng isang silid sa Emperor's Mansion at nagtanong, paano ko sila maa-absorb, Maxine? Sumagot si Maxine, diretso lang itong kainin at i-circulate ang iyong enerhiya para ma-absorb ang enerhiya sa loob nito. Unti-unting magbabago ang iyong tunay na enerhiya pagkatapos. Ang kaunting prutas na ito ay sapat na upang mabago ang iyong tunay na enerhiya. Kinuha ni James ang isa at nilagay sa bibig niya. Ang prutas ay mukhang ordinaryo, ngunit ito ay parang apoy na pumutok sa loob ng kanyang bibig sa pagkagat nito. Tiniis ni James ang init at nilunok iyon. Naramdaman niya ang mainit na surge ng enerhiya na kumakalat mula sa kanyang lalamunan sa buong katawan niya. Mabilis na nagsagawa ng heavenly breath si James para masipsip ang init. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang true energy. Bulalas ni James, kamangha-manghang. Hindi ko akalain na magkakaroon ng ganoong kagilahilalas na prutas sa mundo. Kung ang mga ordinaryong tao ay makakain nito nang hindi sinasadya, ang kanilang mga panloob na organo ay masusunog, na magdudulot sa kanila ng mabilis na pagkamatay. Mag-concentrate sa pag-absorb nito. Mabilis na paalala ni Maxine sa kanya. Lumingon siya kay Thea at sinabing, we should live and let James practice at ease. We can't distract him. It'll be troublesome if he suffers energy deviation. Tumango si Thea, tumayo, at umalis. Nakatuon si James sa pag-convert ng kanyang true energy para sa susunod na 2 araw. Sa nakalipas na 2 araw, kumalat ang balita tungkol sa seremonya ng paghalili ng emperador sa buong kabisera at sa bansa. Ang hindi mabilang na mga numero ng negosyo mula sa ibang mga lalawigan ay sumugod din sa kabisera, sinusubukang makakuha ng isang imbitasyon. Lumipas ang 3 araw sa isang kisap mata. Hindi mabilang na mga tao ang natipon sa labas ng base ng Red Flame Army, ang rehiyong militar ng kapital. Karamihan sa mga taong ito ay mga maimpluwensyang tao mula sa kabisera o iba pang mga lalawigan. Nangangailangan ng maraming pagsisikap para makakuha sila ng mga imbitasyon. Matiyagang naghihintay ang karamihan. Samantala, sa Emperor's Mansion, naglakad si Maxine papunta sa silid kung saan nagmumuni-muni si James ng palihim. Sa sandaling binuksan niya ang pinto, naramdaman niya ang isang heatwave na dumaloy sa kanyang mukha, dahilan para pagpawisan siya. Tumingin siya sa silid at nakita si James na lumulutang ng 1 metro sa ibabaw ng lupa sa isang lotus position. Ang kanyang katawan ay nagradiated ng isang nakakatakot na aura, at ang temperatura sa silid ay napakataas na kahit na ang isang Grandmaster ng pangalawang ranggo tulad ni Maxine ay hindi makayanan ito. Nakakatakot ang true energy. Na-absorb din ni James ang natitirang true energy habang ini-absorb ang Sacred Fire Fig. Posibleng makapasok na siya sa 7th rank. James, tapos na ang oras. Ngayon ang araw ng seremonya ng paghalili mo bilang emperador. Tinawag ni Maxine si James. Nang marinig ni James ang kanyang boses, binawi ni James ang kanyang lakas at tuluyang bumagsak sa sahig. Iniunat niya ang kanyang katawan at bamulong, ito ba ang true yang energy? Malinaw na naramdaman ni James ang mga pagbabago sa kanyang true energy. Ito ay mas dalisay, mas malakas, at mas nangingibabaw. Siya ay mas malakas kaysa dati. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1085. Unti-unting bumaba ang temperatura sa kwarto matapos pigilan ni James ang kanyang enerhiya. Mas bumuti ang pakiramdam ni Maxine at lumapit, James, mas lumakas ang true energy mo ngayon. Tumango si James. Well, it's indeed a little stronger. By the way, anong oras na ngayon? Sabi ni Maxine, 7 in the morning. Kung gayon, kailangan kong magmadali sa rehiyon ng militar sa lalong madaling panahon. Lumabas si James ng kwarto.
Sa bakuran, nagsasaka pa rin si Thea. Masipag siyang nagtatrabaho nitong nakaraang 2 araw. Bukod sa pagkain at pagtulog, naglilinang siya. Nang lumabas si James, huminto siya at naglakad papunta sa kanya. She looked at James pleadingly and said, "Honey, can I come with you?" "It's best you don't." Ang mga dumalo ay mula sa military, government, and business circles. Bakit ang babaeng gusto mo ay pumunta sa ganoong lugar? You should stay at home in peace. I'll be back soon. Tumanggi si James. Sige. Mukhang disappointed si Thea. Tumalikod na si James at umalis. Sa labas ng Emperor's Mansion, isang sasakyang militar ang naghihintay kay James. Nag-walk out si James, at agad na sumaludo sa kanya ang mga sundalo sa pintuan. Sumakay si James sa sasakyan ng militar. Mabilis na yumandar ang sasakyang militar at sumugod sa base ng Red Flame Army. Samantala, ang bakuran ng mga Johnston ay napuno ng mga tao, kabilang ang pinuno ng mga Johnston, ang pinuno ng mga Sullivans, at ang pinuno ng Liz, Hades, Zayden, at Yasmin. Bukod pa rito, naroon din ang ilang martial artist mula sa 3 kani-kanilang pamilya. Nag-aalalang sinabi ni Yasmin, ang seremonya ng succession ni James ay ginaganap sa base ng Red Flame Army. Maraming mahahalagang tao ang dadalo ngayon. Karamihan sa kanila ay mga taong may reputasyon sa kabisera, at maging ang hari ay naruroon. Ang seguridad ay magiging hindi kapani-paniwalang mahigpit. Dagdag pa, ang base ng Red Flame Army ay binabantayan ng may makapangyarihang mga sandata. Kung sumiklab ang labanan at mag-utos si James, hindi magiging madali para sa atin na makatakas ng hindi nasaktan. Kinaway-kaway ni Hades ang kanyang kamay at sinabing, "Masyado kang nag-aalala, Yasmin. Ang target namin ay si James. Ang Red Flame Army ay hindi kikilos ng padalos-dalos, at hindi rin sila papayagan ni James na kumilos ng walang ingat." Sinabi ni Zayden, "Totoo iyon. Napakaraming mahahalagang tao ang naruroon. Kung ang isang salungatan ay sumiklab at ang mga tao ay namatay sa seremonya, hindi kakayanin ni James ang responsibilidad. Kaya, wala siyang magagawa kundi sundin tayo ng masunurin." With that said, Yasmin was relieved. Hades stood up and ordered, "Hear my command, we're departing now." "Oo, sir." Daan-daang martial artist ang sabay-sabay na sumagot, na nagdulot ng nakakabinging soundwave. Ang mga martial artist ng 3 pamilya ay malakas na umalis sa base ng Red Flame Army. Habang ang 3 pamilya ay umalis sa base ng Red Flame Army, ang hari ay umalis din sa Peace Mansion. Pagkalabas ng Peace Mansion ay bumulong siya sa isa sa mga guard sa likod niya. Naiintindihan. Tumango ang gwardya at umalis. Mabilis siyang pumunta sa mansyon ng mga Kayden upang salubungin si Tobias. Sa loob ng reception hall ng mansyon ng mga Kaydens, umupo si Tobias at nakasimangot na tumingin sa gwardiya. Tinanong niya, "Ano ang nandito para makita mo ako?" Magalang na sumagot ang gwardya, "Mr. Tobias, inutusan ako ng hari na ipaalam sa iyo na nakatanggap siya ng impormasyon na ang mga Johnston, Sullivans, at Liz ay kumikilos laban kay James sa kanyang seremonya ng paghalili ngayon, ang 4 na mahusay na pagpipinta, na nagpapahintulot sa kanyang lakas na umunlad ng mabilis. Plano nilang hulihin at tanungin si James tungkol sa mga lihim ng 4 na pagpipinta." Matapos may hatid ng gwardya ang mensahe, tumalikod siya at umalis nang hindi naghihintay ng tugon mula kay Tobias. Agad na nagdilim ang mukha ni Tobias. Hinampas niya ang mesa at pinagtira-piraso. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1086. Ang mga Johnston, Sullivans, at Liz. May death wishes sila. Na may malungkot na mukha, galit na umungal si Tobias. Galit siyang tumayo ngunit mabilis na umupo muli. Alam ni Tobias na hindi siya maaaring kumilos ng pabigla-bigla. Si James ay napakalakas at pinakamalakas sa mga kabataan ng Kaydens. May posibilidad na malampasan niya si Tobias sa loob ng ilang taon. Sa kabila ng kanyang magandang kinabukasan, walang tiwala si Tobias sa pagliligtas kay James mula sa 3 pamilya. Kung siya ay tatayo para sa kanya ngayon, ang Ancien 4 ay lalaban hanggang kamatayan. Nagmamadaling pumunta si Tobias sa likod bahay. Tumayo si Tobias sa labas ng kahoy na bahay at sumigaw, "Lolo, ako ito, Tobias. Nais kong makita ka ngayon." Creak.
Bumukas ang pinto ng kahoy na bahay. Lumabas ang isang matandang lalaki na nagliliwanag ng hindi makalupal na aura habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Tumingin siya kay Tobias at nagtanong, mukhang naguguluhan ka. May nangyari ba? Si James ay hinirang bilang emperador, at ang seremonya ng paghalili ay gaganapin ngayon. Gayunpaman, nabalitaan ko na ang mga Johnston, Sullivans, at Liz ay nag-iisip na ninakaw ni James ang 4 na mahusay na pinta, kaya naman mabilis na umunlad ang kanyang lakas. Nagplano sila, upang makuha siya sa base ng Red Flame Army upang tanungin siya tungkol sa mga lihim ng mga painting. Ipinaliwanag ni Tobias ang sitwasyon. Hindi siya sigurado kung ano ang gagawin, kaya humingi siya ng payo kay Bennett. Kumunat ang noo ni Bennett at sinabing, ano ang sinusubukang gawin ng 3 pang pamilya? Talaga bang iniisip nila na ninakaw ng mga Kayden ang mga painting ng kanilang pamilya? Lolo, nag-alinlangan si Tobias na magsalita. Saway ni Bennett, huwag kang mag-alinlangan at sabihin ang anumang kailangan mo. Oo, Lolo, ibinahagi ni Tobias ang kanyang hinala. Posible bang ninakaw ni Thomas ang 3 painting at tinuruan si James ng cultivation method na nakatala sa 4 na paintings? Kalokohan, paano kaya iyon? Malamig na sagot ni Bennett. Kung gayon, paano naging napakalakas ni James sa napakaikling panahon? Lagi kong pinaghihinalaan na buhay pa si Thomas at tiyak na ninakaw niya ang mga painting ng 3 pang pamilya. Gusto niyang i-frame ang pamilya namin para maghiganti sa amin dahil sa pagpapatalsik sa kanya. 30 taon na ang nakalilipas at para din sa aksidente na naging sanhi ng pagkasunog ng kanyang pamilya hanggang sa mamatay sa Kensington. Itinanggi ni Bennett ang naisip. Kung sasabihin kong hindi, hindi. Masyado akong nag-aalala. Ano ang dapat nating gawin ngayon, Lolo? Iligtas ba natin si James o hindi? Kung hindi natin siya ililigtas, mawawalan ng kapangyarihan ang pamilya natin. Kung ililigtas natin siya, kailangan nating labanan ang 3 pa. Family till the end, it's not even the Mount Thunder Conference yet. Napaisip din si Bennett. Ang 3 pang pamilya ay kapantay ng mga Kayden, kaya hindi mapag-aalinlanganan ang kanilang lakas. Mayroon ding ilang Grand Patriarch sa iba pang 3 pamilya. Kung siya ay makikialam, ang iba ay sasali sa laban. Bilang resulta, aabot sila sa puntong hindi na makabalik. Gayunpaman, si James ay isang mabuting panla, at ayaw ni Bennett na panoorin si James na mahulog sa mga kamay ng ibang mga pamilya. Nag-aalala rin si Bennett. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong niya, sino ang mga taong sinusubukang hulihin si James? Umiling si Tobias at sinabing, hindi ko pa alam. Dumating ang bantay ng hari upang ipaalam sa akin ang tungkol dito. Hindi ako makapagdesisyon sa aking sarili kung dapat makipag-away ang mga Kayden sa iba pang 3 pamilya. Bumantong hininga si Bennett at sinabing, kahit sino pa ang magnanakaw na nagnakaw ng mga kwadro na gawa, hindi na natin maipaliwanag ang ating sarili. Kahit na hindi natin sila labanan ngayon, lalaban pa rin tayo hanggang kamatayan sa Mount Thunder Conference. Ang batang iyon, si James, ay mabilis na natuto. Siya ang kinabukasan ng mga Kayden, at kailangan natin siyang iligtas kahit anong mangyari. Sige, naiintindihan ko. Tumanggo si Tobias. Iniutos ni Bennett, pumunta kaagad sa base ng Red Flame Army at lihim na obserbahan ang mga bagay-bagay. Huwag kumilos maliban kung talagang kailangan mo. Victory. Gayunpaman, wala tayong pagkakataon kung lalaban tayo sa kanilang 3 ng sabay-sabay. Okay, naiintindihan ko. Hindi na nagtagal si Tobias at mabilis na tumalikod para umalis. Eyes ni ELF Sake, Centimo Sigma M. Bennett, na naiwan, ay itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa langit na may matinding kalungkutan. Natatakot akong sasailalim sa reshuffle ang capital. Tumalikod siya at bumalik sa kahoy na bahay. Ang Mount Thunder Conference ay wala pang 1 buwan. Wala siyang pakialam sa mga makamundong gawain, ngunit kailangan niyang makialam sa pagkakataong ito. Kung hindi, masisira ang mga Kayden. Sa sandaling lumitaw siya, ang iba pang 3 Grand Patriarch ay tiyak na magpapakita rin. Wala siyang tiwala na manalo sa 1-on-3 battle at kakailanganin niyang maabot ang ika-8 ranggo sa loob ng wala pang 1 buwan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1087. Ang 3 ng sinaunang 4 ay umaakyat patungo sa kabisera. Samantala,
Dumating si James sa base ng Red Flame Army sakay ng sasakyang militar. Isang babaeng nakauniporme ng militar ang naglakad patungo sa kanyang opisina sa rehiyon ng militar, na may hawak na isang set ng uniporme ng militar sa kanyang mga kamay. Ang tunog ng sinulid ng kanyang leather shoes na dumampi sa lupa. Tumayo siya 2 metro ang layo mula kay James at sumigaw, "Captain ng World Vanguard Team, greeting the Emperor. Please change into your uniform." Si James ay malalim ang iniisip habang nakaupo sa kanyang upuan sa opisina nang ang boses ay naputol ang kanyang pag-iisip. Inangat niya ang kanyang ulo at nakita ang kapitan ng Wolf Vanguard Team. Alam ni James ang tungkol sa Wolf Vanguard Team. Sila ay isang maliit na espesyal na unit sa loob ng Red Flame Army na may mga 300 sundalo. Sa kabila ng kakulangan ng mga numero, lahat sila ay mahusay na mga sundalo na may malakas na kakayahan sa pakikipaglaban at nakapunta sa hindi mabilang na mapanganib na mga misyon. Ang pangalan ng kapitan ay Raylene Laura. Ang kanyang codename ay Skywolf. Siya ay isang 5-moon badge general at magiging 1-star general kung mapromote. Tumanggaw si James at sinabing, "Ilagay mo dyan. Emperor, tutulungan kitang magbago." Tumingin si James sa kanya at itinuro ang pinto ng opisina. "Hayaan mo at maghintay sa labas." Naiintindihan. Ibinaba ni Raylene ang uniforme at pinaalalahanan, "Pakibilisan, Emperor." Handa na ang lahat, at hindi na mabilang na mga maimpluwensyang tao mula sa lahat ng mga lupon ang nagpakita na. "Sige, nakuha ko na. Siya nga pala, Emperor, naisip mo na ba kung ano ang sasabihin? Ang iyong mga nasasakupan ay naghanda ng isang talumpati para sa iyo sa seremonya. Pakidaanan mo ito." Habang nagsasalita ay kumuha si Raylene ng papel at iniabot. Kinuha ito ni James at pinagmasdan. "Gusto kong pasalamatan ang aking mga magulang sa pagpapalaki sa akin. Nagpapasalamat din ako sa bansa sa pagsasanay sa akin." Nagbasa si James at sumimangot. Anong klaseng kalokohan ito? Itinapon ni James sa basurahan. "Emperor, inabot ako ng ilang araw para maisip iyon." "Tama na. Lumabas ka na." Hindi na umimik si Raylene at lumabas na ng office. Sa labas ng opisina, hinayla ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng uniforme ng militar na may 1-star na badge sa kanyang balikat matapos siyang mapansin at tinanong, "Paano nangyari ito? Napansin ka ba niya?" Inilibot ni Raylene ang kanyang mga mata sa 1-star general at lumakad palayo. "Raylene, I worked so hard to create this opportunity for you. Bakit hindi mo ito ginamit ng husto?" Hinabol siya ng general. Sa loob ng opisina, nagbihis si James ng kanyang uniforme. Ang uniforme ng general ay iba sa red flame robe na suot ng emperor. Sa halip, ito ay partikular na ginawa para kay James dahil ang kanyang kasalukuyang ranggo sa militar ay 10 bituin. Ito ang pinakamataas na ranggo ng militar na umiral sa kasaysayan ni Sol. Ang uniforme ay pula, at isang apoy ang nakalarawan dito. Isinuot ni James ang uniforme ng militar at sombrero. Ang kanyang ugali ay ganap na nagbago, at ang kanyang ordinaryong aura ay nawala. Ngayon, pinapakita niya ang isang dominante at mabangis na ugali. Pagkatapos niyang magbihis ay lumabas na siya ng opisina. Maraming general ang naghihintay sa labas ng gusali. Nang makitang nag-walk out si James, sabay-sabay silang sumaludo sa kanya. Lumapit si Nathaniel na may matamis na ngiti. "Emperor, handa na ang lahat." Nandoon ang lahat ng bigwigs mula sa kapital. Dumating na rin ang mga media reporter at naghihintay sa iyong pagdating. Tumingin si James sa unahan at nakita ang isang stage na nakaset up sa open space. Sa ibaba ng stage ay may ilang upuan. Walang gaanong tao, mga 500 o higit pa. Sa kabila ng mababang bilang, ito ay mga taong may malaking awtoridad at kumokontrol sa bansa. Umakyat si James sa stage. Sabay-sabay na sumunod ang mga general. Nakatutok agad sa kanila ang mga kamera. Mga kaibigan mula sa iba't ibang panig ng bansa, dumating na ang bagong hinirang na emperador. Ang buhay ni James ay naging maalamat. 10 taon na siyang nasa hukbo at nagkaroon ng magandang reputasyon sa larangan ng digmaan sa Southern Plains, na nakuha ang kanyang sarili sa titulong commander ng Black Dragon Army. Ngayon, itinalaga na rin siya bilang emperor. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1088, sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng mga manunood sa buong bansa,
isinagawa ang seremonya ng succession ni James. Napatingin ang lahat sa paglalakad ni James papunta sa harapan na nakasuot ng red flame robe. Sa sandaling iyon, hindi ka pani-paniwalang nakakatulala siya. Umakyat siya sa stage at tumingin sa mga tao. Medyo marami ang nagtipon, kasama na ang hari. Ang mga taong nakaupo sa ibaba ng entablado ay mga maimpluwensyang tao sa mga paksayon ng gobyerno. Ang mga nakatayo sa malayo ay ang mga mula sa mundo ng negosyo. Biglang may hawak na microphone si Raylene at inabot kay James. After she handed the microphone to James, she murmured, "I'd like to see what you're going to say in front of the whole country after mong itapon ang script na maingat kong inihanda para sa iyo." Seryoso ang ekspresyon ni James. Pagkatapos niyang kunin ang mikropono, bigla siyang ngumisi. Nakikita ng audience sa harap ng telebisyon ang kanyang biglaang ngiti na nakakatawa. Ang sombrerong ito ay hindi ka pani-paniwalang hindi komportable na isuot. Ngumiti si James, tinanggal ang kanyang sombrero, at inihagis kay Raylene sa tabi niya. Pagkatapos, malakas niyang sinabi, "Salamat sa pagpunta. I'm very honored. Ang sarap ng pagkain sa military, kaya huwag kalimutang kumain bago ka umalis." Natigilan ang mga tao sa ibaba. Ito ba ay isang succession ceremony? Iyon lang ang inihanda niya bilang talumpati. Maraming tao ang gustong tumawa ngunit pinipigilan ang kanilang pagtawa. Ang ilang mga maimpluwensyang tao ay may hindi kasiya siyang mga ekspresyon, pakiramdam na ang mga aksyon ni James ay nakakahiya sa harap ng media at na siya ay nagdudulot ng kahihiyan sa bansa. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang sagradong pambansang awit sa buong rehiyon ng militar. Inalis ni James ang ngiti at muling naging seryoso. Pagkatapos ng kanta, ipinahayag ni James, "Nanunumpa akong magiging tapat sa bansa at sa mga tao nito. Hindi ko bibiguin ang uniforme ng militar na isinusuot ko. Sa aking panunungkulan, nangangako akong papatayin ang mga taksil at babantayan ang hangganan mula sa ating bansa, kaaway. Nangako akong protektahan ang mga tao ng Sol, at nais kong patuloy na umunlad si Sol magpakailanman." Umalangaw-ngaw ang boses ni James sa buong rehiyon ng militar, at pinanood ng mga manunood sa buong bansa ang kanyang deklarasyon. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Isang maayos at malakas na palakpakan ang umalangaw-ngaw mula sa mga tao. "Natatakot akong hindi ka magkakaroon ng pagkakataon, James." Biglang umalangaw-ngaw ang isang boses. Kasunod ng tunog, isang grupo ng mga tao ang lumapit mula sa malayo. Ihinto ang paggawa ng pelikula. Agad namang naglabas ng utos ang hari. Agad na tumayo ang mga bodyguard ng hari at sinimulang pigilan ang mga reporter sa pagsasahim papawid. Ang mga tao ay mga martial artist na dinala ng 3 padre de pamilya. Nang makita ang mga taong ito, sumimangot si James. Lumabas si Hades sa karamihan. Kumilat ang kanyang katawan, at tumalon siya sa entablado. Pinandilatan niya si James at malamig na sinabing, "Please come with us, James." Nagdilim ang mukha ni James, at pinandilatan niya si Hades, nagtatanong, "Anong ginagawa mo rito, matanda?" Sa malungkot na mukha, sinabi ni Hades, "Kung gusto mong pigilan ang lugar na ito na maging isang bloodbath, mas mabuting sumunod ka sa akin. Kung hindi." Bigla siyang sumenyas, at isang malaking enerhiya ang bumungad sa mga martial artist mula sa 3 pamilya sa di kalayuan. Ang biglaang puwersa ay ikinagulat ng mga taong naruroon. Malamig na sabi ni James, "Gusto ba ng 3 pamilyang magrebelde, Hades? We're only here for you, James. Obediently follow us, or else maraming tao ang mamamatay dito ngayon." Napatingin si James sa mga taong nasa ibaba niya. Sila ay lubos na naguguluhan dahil hindi alam ng lahat ang tungkol sa pagkakaroon ng mga sinaunang martial artist. Lahat sila ay nagsusuot ng nagtatakang ekspresyon. Tanging ang hari lamang ang may kalmadong-kalmado na parang inaasahan niyang mangyayari ito. Huminga ng malalim si James at sinabing, "Sige. I'll come with you." Alam niyang ordinaryong tao lang ang audience. Kapag tumanggi siya, baka umatake ang 3 pamilya at mawalan ng buhay ang mga tao. Marami sa mga tao sa karamihan ay mahalagang mga tao. Kung sino man sa kanila ang namatay, ito ay magiging mahirap. Kung marami ang namatay, problemado ito at tiyak na makakasira sa katatagan ng bansa. Mabilis na kumilos si Hades at tinatakan ang ilang kritikal na points ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 1089. Lahat ay natigilan, hindi alam kung ano ang nangyayari o ang pagkakakilanlan ng mga nanghihimasok. Tahimik na tumayo si James sa entablado at hindi nagpanik sa kabila ng pagkakaselyado ng kanyang acupoints. Hinawakan ni Hades ang mga balikat ni James at tumalon, lumapag mga 10 metro ang layo. Nagulat ang mga taong naroroon sa nakita. Sila ay mga ordinaryong tao at hindi pa nakakita ng ganoong nakakagimbal na eksena. Tara na. Sa sandaling iyon, mabilis na nagtipon ang Red Flame Army sa rehiyon ng militar. 10,000 sundalong kompleto ang sandata ang nagtipon at itinutok ang kanilang mga sandata sa partido ni Hades. Hayaan mo na ang commander natin. How dare you be presumptuous in the Red Flame Army base? Paano mapapanatili ng Red Flame Army ang isang foothold sa bansang ito kung kukunin mo ang aming commander ngayon? Isang labanan ay malapit ng sumiklab. Dumilim ang mukha ni Hades, at pinandilatan niya si James. James, sabihin mo sa kanila na umatras kung ayaw mong may mangyari dito. Kung lalaban tayo, ang lugar na ito ay magiging dugo. Mahinahong tiningnan ni James ang mga sundalo at ikan-away ang kanyang kamay, na nagsasabing, umalis ka na. Ayos lang. Nang matanggap ang utos, umatras ang mga sundalo. Mabilis na umalis si Hades kasama si James. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng libu-libong tao, nahuli si James mula sa rehiyon ng militar. Maraming sasakyan ang nakaparada sa labas ng rehiyon ng militar. Dinala si James sa isa sa mga sasakyan, at mabilis itong pinaandar. Pagkatapos umalis sa rehiyon ng militar, tumingin si James kay Hades sa tabi niya at walang pakialam na sinabi, "Matanda, hindi pa kita binayaran sa huling pagkakataon, ngunit nagkusa kang pumunta sa halip at hanapin ako. Sa tingin mo pa ba ako, si James na madaling mabiktima ng iba?" Isang malakas na aura ang biglang lumabas sa katawan ni James. Napagtanto kaagad ni Hades na delikado ang sitwasyon. Natap na niya ang mga acupoint ni James para aisil ang kanyang true energy. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas at napakalakas ang true energy ni James na maaari niyang masira ang mga acupoints. Sa oras na sinubukan niyang mag-react, sumabog na ang sasakyan. Napakalakas ng enerhiya ni James na naging dahilan ng pagkawatak-watik ng sasakyan. Sa sandali ng pagsabog, mabilis na tumalon si James at sumulpat sa harap ng convoy. Kalmadong inilagay ni James ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran habang ang robe ng Red Flame ay kumikislap. Samantala, tumakas na rin si Hades nang sumabog ang sasakyan. Ang iba naman, hindi sila pinalagpas at pinagputol-putol. Agad na huminto ang 12 ng sasakyan. Mabilis na bumaba ng sasakyan sina Zaiden, Yasmin, at ang iba pang martial artists ng 3 pamilya. Ang 3 padre de pamilya ay nakatayong magkakasama, nakatingin kay James, na hamarang sa kanilang dinadaanan. Habang nasa likod ang isang kamay, iniunat ni James ang kanyang kamay at gumawa ng gesture na nag-aanyaya sa kanila na mag-away. "Sabay lapit sa akin." Pinaandar niya ang kanyang heavenly breath, at dumaloy ang true energy sa kanyang katawan, na nagdulot ng nakakatakot na enerhiya na lumabas sa kanya. Ang enerhiya ay dumaloy sa kanilang paligid, na nagpalipad sa hangin ng alikabok at mga nalaglag na dahon sa lupa. Mayroon siyang makapangyarihang true energy. Malungkot ang ekspresyon ni Hades. Puno rin ng pagkabigla ang chubby na mukha ni Zaiden. Ang kanyang enerhiya ay hindi bababa sa ika-6 na ranggo. Paano ito posible? Siya ay 30 taong gulang lamang at nilinang lamang ang tunay na enerhiya sa maikling panahon, napakalakas sa kaunting panahon. Samantala, nanatiling tahimik si Yasmin na may seryosong ekspresyon. Hindi makapaniwalang tumingin din ang mga kasamang martial artist sa imposing James na nasa harapan nila. Mahinahong tiningnan ni James ang mga taong nasa harapan niya at sinabing, "Wala akong sama ng loob sa inyo." Malamig na sabi ni Hades, "Walang nag-utos nito, ngunit ninakaw ng mga Kayden ang mga painting ng aming pamilya at tinipon ang 4 na mahusay na pinta upang malutas ang sikreto sa likod nila. Ngayong na-practice mo na ang paraan ng paglilinang sa 4 na painting, nakakuha ka ng makapangyarihang true energy. Kinukuha ka namin para makuha namin ang mga sikreto ng mga painting." Nang marinig ito, kumunat ang noo ni James. Hindi alam ng maraming tao ang tunay niyang lakas. Thea, Maxine, and Cynthia were the very few. Bukod sa kanila, nandyan ang mga Kayden. Sino ang naglik nito?
Ang cadence ba? Iyon ay hindi makatwiran dahil ang pagtagas ng kanyang lakas ay hindi makikinabang sa kanila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1090. Sino ang nagsabi sa iyo na nagpractice ako ng paraan ng paglilinang sa apat na mahusay na pinta? Tanong ni James. Stop talking nonsense. Ngumuso si Hades, at isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Lumakad siya pasulong, at ang kanyang katawan ay naging isang after-image. Ang kanyang aktwal na katawan ay lumitaw sa harap ni James sa isang kisap mata, at siya ay tumulak, pasulong ang palad niya sa bilis ng kidlat. Nasulyapan lang ni James ang isang figure na dumaan, at may biglang sumulpat na palad sa kanyang harapan. Nagtama ang kanilang mga palad, at dalawang matinding enerhiya ang bumagsak sa isa't isa. Naramdaman ni James ang malakas at nakakapaso na true energy na tumatama sa kanya. Itinulak siya nito pabalik ng ilang metro. Napaatras din si Hades ng ilang hakbang. Matapos subukan ng tubig, alam ni James na ang pinuno ng mga Johnston, si Hades, ay isang Grandmaster ng ika-6 na ranggo at halos maabot ang ika-7 ranggo. Ang kanyang true energy ay maihahambing sa true energy ni James. Iyon lang ba ang kayang gawin ng ulo ng mga Johnston? Kalmado at mapang-asar ng ngiti si James. Nagulat si Hades at hindi mapakali. Nag-aalinlangan siya nang sabihin sa kanya ni Yaroslav na si James ang matandang tumalo kay Donovan at samuka ng dugo sa Mount Little Root. Ngayong naranasan na niyang labanan si James, tiwala siyang ang matandang lalaki ay si James. Lumingon siya at sinigawan ang dalawa pang ulo, anong ginagawa ninyong dalawa? Magkasamang umatake. Nang marinig ito, bumalik sa katinoan sina Zayden at Yasmin. Mabilis na humakbang ang dalawa at agad na humarap kay Hades. Isang nakakatakot na enerhiya ang lumabas sa kanilang tatlo. Ngumuso si James. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang lumitaw sa kanyang palad. Biglang, isang espada ng isa sa mga sinaunang martial artist sa di-kalayuan ang lumipad patungo sa kanya. Hinawakan ni James ang espada at itinutok ito ng paalang sa kanila. Bibigyan kita ng karangalan na masaksihan ang kapangyarihan ng 13 langit na mga espada. Ang 13 makalangit na espada. Agad na nagbago ang mga mukha ng 3 ulo ng pamilya. Bilang mga pinuno ng mga pamilya ng sinaunang 4, paanong hindi nila narinig ang 13 langit na espada? Ito ang pinakamabisang signature martial arts skill ng Ancient 4. Maaari itong may ranggo sa tuktok ng listahan noong sinaunang panahon. Naisipan ni Zayden at Yasmin na umatras. Bagaman sila ay mga ulo ng mga pamilya, sila ay medyo bata pa. Sa kabila ng pagiging martial art geniuses, nasa 5th rank lang sila at hindi overpowering. Kung ikukumpara sa isang bihasang magsasaka tulad ni Johnston, ang kanilang mga kasanayan ay milya-milya ang layo. Tumingin si Zayden kay Hades at sinabing, baka dapat nating kalimutan ito. Hindi ko kayang tiisin ang 13 heavenly swords. This guy has even mastered the Blithe Fist of Abomination. Ano ba ang dapat ikatakot? Hindi ako naniniwalang na master na niya ang 13 heavenly swords sa murang edad. Nag-aalinlangan si Hades sa mga kakayahan ni James. Tumalon siya ng 20 metro sa ere at sumigaw habang ini-swing ang kanyang mga kamay kay James, Thunder Fist. Tumagilid pasulong ang kanyang katawan at direktang sinugod kay James. Pinagmasdan ni James si Hades na papalapit sa kanya. Nang maramdaman ang malakas na pag-atake, mabilis siyang umatras. Boom! Ang malakas na suntok ni Hades ay bumagsak sa lupa, na nagdulot ng malalim na hukay na nabuo at umagos ang alikabok sa hangin. Sa sandaling nakaiwas si James sa pag-atake, muling sumalakay si Hades. Paulit-ulit niyang iginalaw ang kanyang mga kamay, sinusubukang talunin si James. Iyon lang ang mayroon ka. Ngumiti si James at umiwas. Itinagilid niya ang espada sa kanyang braso, at naporma ang sword energy at bumaril patungo kay Hades. Sword energy. Bulalas ni Hades, at nagbago ang ekspresyon niya habang mabilis siyang umatras.